Rosalie, nakalusot ba sa House Committee on Appropriations ang 2025 proposed budget ng Office of the Vice President? Monica, hindi lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Hindi sumipot sa pagdinig si VP Duterte at wala ni isa man itong kinatawan sa pagdinig. Isang oras na naghintay ang mga mambabatas pero walang Vice President Sara Duterte ang nagpakita sa kanila. Sa halip, nagpadala ng sulat ang Office of the Vice President na naka-address kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi ng Vice Presidente na naisumite na ng kanyang tanggapan ng lahat ng kinakailangang documentation para sa presentation ng kanilang budget proposal. At gaya ng paulit-ulit na sagot ni VP Sara sa unang budget hearing, ipinauubaya na nito sa House Appropriations Panel ang desisyon sa OVP budget proposal. Mariing tinuliksa ng Makabayan Bloc Representatives ang no-show ni VP Duterte sa pagdinig. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Talagang bratinela to the max, no? Na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong, at ito pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya. Nagtalo-talo pa ang mga mambabatas kung itutuloy pa ba ang budget deliberation ng OVP nang maghain ng motion si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kwestiyon nito ang tila pagsasantabi ng matagal ng tradisyon ng Kamara na hindi sumasailalim sa pagtatanong ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng tanggapan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo bilang inter-branch courtesy. Yung hindi po pagdating ng ating Pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OVP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. I am now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon sa off-mic discussions ng mga kongresista ng pagtalunan ng issue. Dapat nag-answer your query or your manifestation. Then, after that... Chairman na sino tinatanong ko, pira naman na sa patay, pira sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Kalokohan naman yung pinagsasabi mo. Why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? We are also member, we just the same. Alam mo yun. Matapos ang botohan, 45 kongresista ang hindi pumabor na tapusin ang pagdinig habang 3 lamang ang sumang-ayong i-terminate ito. Indeed, the highest form of tradition in the House is the will of the majority. Itinuloy ang budget hearing at dito kinondena ng ilang kongresista ang pagboykot ng Pangalawang Pangulo sa pagdinig. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, insulto ito sa Kamara. And because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President.
And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Busod nito, isinusulong ng bawasan ng panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. 2.037 billion pesos ang 2025 budget proposal ng OVP at kung si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tatanungin, dapat gawin na lamang itong 128 million pesos. Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million. Madam Chair, yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. At dahil naman walang kinatawa ng OVP sa pagdinig, ang mga kawani sa Commission on Audit o COA at Department of Budget and Management ang tinanong ng mga mambabatas kaugnay ng pondo ng Vice Presidente noong 2022 at 2023. Ayon naman sa kinatawa ng COA, may 6 na buwan si Vice President Duterte upang sagutin ang notice of disallowance sa 73 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds nito noong 2022. Monica, on a lighter note lang, napansin natin kanina na yung inihaing almusal at saka tanghalian sa mga dumalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ay merong pusit, para sa almusal, champurado with fried pusit. Samantalang yung tanghalian naman, paella negra with squid. Natatandaan naman natin noong August 27, isa sa mga nag-trending, yung paghalintulad ni ACT Teachers Party List Representative Castro kay Vice President Duterte na nag-e-employ ng squid tactics dahil nga tumangging sumagot sa mga tanong kaugnay ng confidential funds nito noong 2022 at 2023. Ngayon, tungkol naman dun sa tanong, dun sa rekomendasyon na bawasan yung budget ng OVP para sa susunod na taon, depende pa yan kung aaprubahan sa plenaryo ng Kamara, gayon din sa Bicameral Conference Committee at kung lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para isang maging ganap na batas. So yan, Monica, muna ang latest dito sa House of Representatives, pero maipunto lang din natin nga para sa susunod na taon 2.037 billion pesos yung panukalang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2022, yan yung huling taon sa pwesto ni Vice President Leni Robredo. Yung aprobadong budget noon ni VP Robredo ay nasa 712 million pesos para maikumpara lang din natin yung budget ng dalawang vice-presidente. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, doon sa nangyaring pagdinig kanina, narinig natin na unprecedented itong pangyayaring ito. First time na walang dumalo na head of department or office ng gobyerno doon sa ginawang budget deliberations. Meron ba maaari bukod doon sa pag hindi aproba, doon sa hinihinging budget ng tanggapan ng Vice Presidente, meron ba maaaring repercussion na matanggap ang kanilang tanggapan? Monica, yun nga, ang isa sa mga recommendation ay i-hold yung budget ng Vice President o kaya naman ay bawasan ang budget ng OVP. Pero yung mga rekomendasyon na yan, conditional at depende yan kung aaprobahan yan ng mayorya ng mga kongresista dito sa House of Representatives. At syempre, alam naman natin na bawat ipinapasa dito na panukala dito sa House of Representatives, dapat maipasa din yan sa Senate. At
pag-uusapan yan sa Bicameral Conference Committee at lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yung usapin kung mababawasan ba yan, mareretain ba yan, depende pa yan sa mga susunod na araw. Sa susunod na linggo kasi, uumpisahan na sa plenaryo ng Kamara yung pagdinig sa mga panukalang pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Isa pa ito sa notable din, Monica, no? Yung budget, panukalang budget ng OVP, yun yung natatandaan natin na kaisa-isang ahensya ng pamahalaan na hindi lumusot sa House Committee on Appropriations. Pero nang tinanong natin kanina is i-discuss na yan sa plenaryo ng Kamara. Walang tanong na lang, Rosalino, from 2.03, kung hindi ako nagkakamali, billion pesos na proposed budget, ang rekomendasyon na lang ay nasa 120 plus million, no? So medyo malaki yung naging tapyas. Paano nag-conclude, no? Paano nakapunta doon sa amount na yon ang rekomendasyon ay ibibigay sa opisina ng Vice President Rosalie? Actually, Monica, no, si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga membro ng Makabayan Bloc Lawmakers, ang nag-propose, ang nag-recommend na tapyasan nga yung budget ng OVP for next year at tanggalin ang lahat ng budget na inilaan para sa Social Services Program dahil ang ipinupunto nga ng mambabatas duplication na ito dahil meron naman ding mga Social Services Program sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ganun din sa DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kung aalisin lahat ng ilalaang pondo sa Social Services Program ng OVP, 128 million yung pinopropose niya na masyadong mababa. Kung ikukumpara kasi natin yan sa huling budget nga ng OVP noong 2022 under Vice President Leni Robredo, 712 million pesos. Alam naman din natin na may mga kawani rin naman na naghahanap buhay o nagtatrabaho sa ilalim ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. So, yun pa lang yung particular na narinig natin na amount. Hindi natin alam kung may mga miyembro din ba sa majority block dito sa Kamara na magpo-propose o may iba pa na nais silang i-retain dun sa panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon. Pero yung si Representative Manuel ang narinig natin kanina na merong particular na amount na gusto na i-propose sa Kamara patungkol dito sa proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa House of Representatives.